Sa kubling bahagi ng kanyang puso, naniniwala siyang mabuting tao ang kanyang ama. Ngunit sinong magbabanta sa buhay niya? Dahil tiniyak ni Randy na malayo ang agwat niya sa kotse ni Sandra, di nakaligtas sa paningin ng binata ang itim na kotseng nakabuntot sa sasakyan nito. Si Sandra ba ang sinusundan ng kotseng yon? Kunot noong tinalasan ni Randy ang mga mata. Nang lumiko sa isang kanto, ang sasakyan ng dalaga, kasunod noon ang kotseng itim. Mabilis na nilikurin ni Randy ang sasakyan niya. Shit! At siya nga ang sinusundan. Sukat sa kumpirmasyong iyon, dinikitan ng binatang kotseng itim. Sumulyap si Sandra sa rearview mirror at kitang-kita niya ang pagbuntot sa kanya ng kotseng itim. Nang iikot niya ang sasakyan ay isang kanto'y lumiko rin yon. Gayunpaman hindi siya nawalan ng loob. Mariin niyang tinapakan ng gasolina at bumirit sa kalsada ang kanyang kotse. Bata pa siya may hawak na siyang manibela. Sanay siyang makipagkarerahan sa mga abusadong driver sa kalsada. Buo ang loob na nagawa niyang makalayo sa kotseng itim. Ngunit sa malakas at determinasyon ang sakay niyon. Bumirit din to sa kalsada at nang abutan siya ay binanggayon sa likuran. Oh my God! Natatili si Sandra. Kung di sa mabilis sa reflexes, nabangga siya sa isang kasalubong. Nang sulipan ng dalaga sa side mirror ang itim na sasakyan, ay umaakam na naman itong babanggain ang kotse niya. Minsan niyang tinapakan ng mariin ng dalaga ang gasolina, gayunpaman naabot din to ng kotseng itim at bahagya siyang nauga sa loob ng sasakyan niya. Na minsan niyang sulipan ito, kitang-kita ng dalaga sa salamin ang nilalabas sa bintana ng kusino mang sakay noon. Baril! Lord, please, help me! Nagpapanik na dasal niya sabay kabig sa manabela pa kanan. Sunod ng malakas na kalabog na sasakyang bumangga sa pader ay ang malakas sa putok ng baril at ang nakangingilong pingkian ng mga bakal ng sasakyan. Bago nabangga ni Randy sa likuran ng kotseng itim, nasulyapan pa niyang pagbangga ng kotse ni Sandra sa pader. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ng binata, noon lang niya naranasan ng matakot ng ganon. Hindi para sa sarili kundi para sa babaeng natutunan niyang mahalin. God, no! Binirit niya ang sasakyan pabangga sa likuran ng kotseng itim. Ang nakalabas na baril sa bintana noon ay tumilapon sa kalsada. Tila nawalan to ng preno kaya't sumalpok sa kasalubong na truck. Ang kasunod ay malakas sa pagsabog at paglaganap ng apoy. Kahit mahilo-hilo pa, nagmamadaling bumaba sa kotse niya si Randy at agad na tinungo ang sasakyan ni Sandra na sumalpok sa pader. Sandra! Agad binuksan ng binata ang pinto ng sasakyan. Dumungay-ngay ang dugo ang ulo ng dalaga. Wala itong malay at mistulang walang buhay. No! Malakas ang sigaw ni Randy sabay kalong sa dalaga. Kasunod ay ang huni ng mga paparating na mobil. Sandra, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Sa limbong kinaroroonan ni Sandra, dinig niya ang tinig na iyon na waring nanggagaling sa kung saan kailaliman. Randy? Usal niya sa pangalan ng tinig na naririnig. Sandra, please don't die. I need you. I love you. Napahikbi ang dalaga. Kay sarap mang pakinggan, parang totoo, parang hindi pa naginip lamang. Gusto niyang idilat ang mata, ilingap ang paningin sa paligid, ngunit waring may nakadikit sa kanyang mata, kaya hindi niya magawa. Tila may pumipigil sa ulo niya kaya't hindi siya makagalaw. Randy, nasan ka? Muli siyang napahikbi. Marahang pinisal ni Randy ang kamay ni Sandra, pagkaway pinahid ang mga luhang nagtagis sa mata ng dalaga. Hold on, Sandra. Narito lang ako. Mister, doon na kayo sa labas. Wika ng isang nurse na katulong ng doktor na mag-oopera sa dalaga. No! Kailangan ako ni Sandra. Halos pasigaw na tutol ni Randy. Kami na ho ang bahala sa kanya, saad ng nurse. Pero, baka makaabala lang ko kayo sa gagawing paglilitis ng mga sugat niya. Doon na ho kayo sa labas. Wika ng doktor. Walang nagawa si Randy kundi bitawan ng kamay ni Sandra at sumunod sa pagtataboy ng mga tao sa operating room. Nang tuluyang lumapat pa sarang pinto ng OR, pumakabila sa ibang daigdig ang binata. Kailangan malaman to ni Mr. Valmadrid. Nginig ang kamay, binalik ni Rodel ang cordless phone sa katulong. Tila bumingi sa kanya ang sinabi ni Randy. Rodel, are you alright? Tanong ni Luis na agad na halatang pagkabalisa ng asawa. Naghahapunan sila at kasalong anak maliban kay Charmaine. Tumingin ang lalaki sa asawa, pagkaway sa 3 anak na lalaki. Luis, si Sandra. Nasa ospital daw, na-aksidente at patawirin. Ha? Anong gagawin ko? Kailangan ako ng anak ko? Bigla ay nakapanito sa puso ang hindi matatawarang pananabik na makita ang anak na ayaw kilalanin. Tila kinurot ang puso ni Luis na narinig na pag-angkin ng asawa sa anak nito sa ibang babae.
Ngunit sa nakitang paghihirap ng kalooban ni Rodel, bigla ang habag na sumapuso niya. Go on, Rodel. Puntahan mo siya. Ha? Anak mo siya. Baliktarin man ng mundo, hindi mababago yun ang katotohanang galing sa dugo mo ang dugong nalitay sa kanyang mga ugat. Hindi ka galit? Humihingi ng kasiguruhan ang tinig ni Rodel. Hindi. Gustong maiyak ng lalaki sa pagiging maunawain ng asawa. Salamat. Pagkuway tinignan nito ang tatlong anak na lalaki. Go on, Papa. Kailangan ka niya. Wika ni Franco. Siya nga naman, Papa. Puntahan mo siya. Baka kung ano nangyari kay Ate Sandra. Saan naman ni Jake? Gusto mong samahan ka namin, Papa? Wika ng bunsong si Joshua. Lalaki si Rodel, ngunit ang ilang patak na luha ay hindi nito mapigilan na tumulo sa mga mata. Salamat mga anak, salamat. Randy! Tawag ni Rodel sa binata. Mr. Valmadrid! Napatayo sa bangko si Randy at agad sinalubong ang bagong dating. Ang anak ko, kumusta na? Nasa OR pa siya. 50-50 ang tsansang mabuhay. Tila nabikig si Randy sa mga katagang binigkas. Napatingin siya sa tatlong lalaking kasama nito na sa hinuha niya ay ang tatlo nitong anak. God, please save her. Bulalas ni Rodel na napati ang bagang. She will survive. Wika ng doktor na umopera kay Sandra. Thanks God. Halos sabay na bigkas ni Randy at Rodel. Bumakas din ang katuwaan sa mukha ni na Franco, Jake at Joshua. But sad to say hindi tayo nakatitiyak na makakakita siya? Natigilan sila sa pahabol na yon ng doktor. Anong ibig ninyong sabihin? May mga bubog ng salamin na tumimos sa mata niya, bagamat na alis na. Sa ngayon, hindi natin alam kung gaano kalaking damage ang nalikha noon sa retina ng mata niya. Malalaman lang natin sa sandaling alisan siya ng benda. Naparanok si Rodel. Ito ba ang kabayaran sa hindi dito pagtanggap kaagad sa anak? Si Randy hindi malaman kung anong iisipin. Hanggang saan ang pag-ibig niya kay Sandra upang matanggap ito kahit mabulag. Kailan siya po pwedeng makausap? Si Rodel ang una nakabawi sa pagkabigla. Sa sandaling lumipas ang epekto ng pampatulog sa kanya at nagising siya, po pwede na siyang kausapin pero sandali lang. At kung maaari lang wag muna ninyo siyang bibiglain sa magiging kalagayan niya kung sakali. Sabay tumango si Rodel at Randy. Ako na ho magbabantay sa kanya. Wika ni Randy kay Rodel. Pero gusto kong makausap siya sa sandaling magising na siya. Tutol ng lalaki. Wag ko kayo mag-alala. Ako ang bahala magsabing narito kayo at ang mga kapatid niya habang inaoperahan siya. Napatingin si Rodel sa binata. Ang laki ng malasakit mo sa kanya. Waring nanunukat ang titig nito sa kanya. Mahal ko ho siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na kilala mo pala siya? Sana hindi na ito umabot sa pagtatagpo ninyo sa opisina ko. Inakala ko kasing lalo ako mapapalapit sa kanya kung ako ang susubaybay sa kanya. Napabuntong hininga si Rodel. Matagal na panahong nangulila siya sa pagmamahal ko at nang magtagpo kami nasaktan ko ang kanyang kalooban dahil hindi ko siya natanggap kaagad. Ngayong namimiligro siyang mabulag, gusto kong makatiyak kung mamahalin mo pa rin siya sa kabilang lahat. Ngumiti si Randy bago tapat na sumagot. Wala akong madamang pagbabago sa damdamin ko sa kanya. Sukat doon nakahinga na maluwag si Rodel. Salamat. Ngayon nakatitiyak akong may nagmamalasakit nga sa anak ko. Matutuwa ho siguro siya kapag narinig na inaangkin na ninyo siyang anak. Lalo siyang matutuwa kung malalaman niyang pati ang mga anak kong lalaki ay tanggap na rin siya. Anyway, aalis na muna kami. Inlahad ni Rodel ang palad sa binata. Salamat. Nakangiting tinanggap iyon ni Randy. Salamat din ho sa pagtitiwala ninyo. Nang magkamay ang dalawang lalaki, lumapit na rin sa kanila sina Franco at kinamayan ng binata. Isang itim na pajero ang pumarada sa parking sa basement ng ospital na kinaroroonan ni Sandra. Buhat doon bumaba ang apat na lalaki na naka-jacket. Walang salita ang nagkanya-kanyang hakbang ang mga ito sa pagpasok sa ospital. Samantalang sa silid na kinaroroonan ni Sandra, pilit pinaglalabanan ni Randy ang antok. Hindi niya gustong matulog dahil gusto niyang sa sandaling magising. Binabantayan ay tinig niya ang maririnig nito. Maya-maya umungol ang dalaga. Gumalaw, waring balisa, habang binigitawan ng pawis sa noo. Sandra? Napalapit ang binata sa gilid ng kama. Mama, wag mo akong iwan, anas ng dalaga. Ayoko mag-isa, Mama. Natatakot ako mag-isa. Sandra, narito ako, si Randy. Ginagap ng binata ang palad niya. Hindi kita iiwan, sasamahan kita. Hindi ka mag-iisa.
Humigpit ang hawak ni Sandra sa kamay ng binata na waring naninigurong may makakapitan. Napangiti si Randy. Kahit hindi ganap na gising ang diwa ng natutulog, alam niyang naririnig siya nito. Sir, kukunan lang ho ng BP ang pasyente. Wika ng lalaking nakaputi na biglang pumasok ng silid. Ha? Sige. Bahagyang lumayo sa kama si Randy upang malapitan ng inakala niyang doktor ni Sandra. Akmang may dudukutin sa bulsa ang lalaki na mapatingin si Randy sa pintong pinasukan nito. Buhat to'y nahagip ng kanyang paningin ang dalawa pang lalaki na animo nagbabantay sa labas ng kwarto. Otomatikong napabalik ang tingin niya sa lalaki na kaputi. Kitang-kita ng binata nang ilabas mula nito sa bulsa ang isang 45 baril. Shit! Nilundag niya ang lalaki at agad nakadama ng kamay nito, may hawak ang baril. Nagpambuno sila at lumakayo ng kalabugan sa silid. Roy! Naborilyaso si Tony! Malakas na wika na isang lalaki sa labas. Dali, pasukin natin. Kahit nakikipambuno sa lalaking nakaputi, nahagip na tingin ni Randy ang pagpasok ng dalawang lalaki. Dahil sa labis sa pag-arala sa kaligtasan ni Sandra, tila siya nilokoban ng konong espiritu at nag-iba yung kanyang lakas. Isang malakas na bigwas ang binigay ng binata sa katunggali. Agad niyang naiputok ang baril dito. Pagkuwaising bilis ng kidlat na pinaputokan din niya ang dalawa pang lalaki na akmang babarilin ang walang mali na si Sandra. 6 na sunod-sunod na putok ang pumukaw sa tahimik na gabi at 3 dugong lalaki ang humandusay sa sahig. Nang magdatingan ng gwardya at pulis na rumesponde sa barilan, agad nilapitan ni Randy si Sandra at niyakap na mahigpit. God! Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung napahamak ang muli, Sandra. Bulong ng binata sa isip. Sa pagkakataong niyong damang-daman niya ang pag-ibig para sa walang malay na babae. Wala na kayong dapat alalahanin, Mr. Valmadrid. Doble na ang security pinalagay ko sa loob at labas ng ospital na to. Mga kaibigan kong pulis ang katulong ko sa paglutas ng kasong to. Bukod doon, siniguro kung hindi ako pipikit kahit saglit. Matatag na wika ni Randy. Lihim na humanga si Rodel sa katatagan at katapang pinakikita ng binatang detective. Agad na nagpunta sa ospital ng lalaki nang malaman ang nangyari. Maraming salamat, Randy. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Sandra kung wala ka. Kagaya ng sinabi ko, hindi ninyo ako dapat pasalamatan dahil ginagawa ko yon alang-alang kay Sandra. Pabuntong hiningang humakbang si Rodel palapit sa kama na kinahigaan ng wala pa ring mali na dalaga. Mataman itong pinagbasta ng anak na ngayon lang nakita at nakilala. Kahit sang anggulo ko tignan, kamukhang kamukha ko nga siya. Tila nabibikig na wika ni Rodel. Sana'y hindi ko na pinagdudahan ang mga sinabi niya noon. Marahang tinapik ni Randy sa balikat ang lalaki. Huwag ho kayo mag-alala. Tiyak matutuwa siya kapag nagising at nalamang tinanggap na ninyo siya. Sana nga. Tsaka nito marahang hinaplos sa pisngi ang tulog na dalaga. Umungol si Sandra. Waring naramdaman na masuyong haplos ng ama. Sandra! Napalapit naman si Randy sa dalaga at agad na ginagap ang palad nito. Mama, nasan ka? Sandra, akong naririto, si Randy. Narito ang papa mo at ang 3 mong kapatid na lalaki. Paanas na wika ng binata na bahagyang inilapit ang bibig sa tenga na nakahiga. Natigilan sa pag-ungol si Sandra. Waring gising na gising ito bagamat hindi makakita dahil sa bendang nakatapal sa mga mata. Sandra, iha, ang papa ito. Masuyong ginagap ni Rodel ang palad ng dalaga. Narito rin ang mga kapatid mong sina Franco, Jake at Joshua. Kumibot-kibot ang bibig ng dalaga bagamat hindi ito nagsalita. Sandra? Untag ni Randy sa pananahimik niya. Ano nangyayari? Saan ako naroon? Garil na tanong ng dalaga. Narito ka sa ospital. Nabangga ang kotse mo nang habulin ka ng mga lalaking yon. Sagot ni Randy. Bakit wala akong makita? Bakit di ko may galaw ang katawan ko? Hysterical na tanong ni Sandra. May benda ang mga mata mo. Ang mga binti mo na may naka-plaster cast. But don't worry. Gagaling din ang mga sugat mo at makakalakad kang muli. Ang mga mata ko, bakit mahapdi? May kalaki pa ring hysteria ang tinig nito. Nagkatinginan si Randy at Rodel. Paano nila sasabihin na may peligrong mabulag ang dalaga? May makabubog ng salamin ng kotse na tumama sa mata mo. Hindi pa alam ng doktor kung gaano kalaki ang damage sa mata mo. Mabubulag ako? Hindi pa sigurado. No! Sukat do'y tuloy nag-hysterical ang dalaga kahit hindi nakakakita. Pinaghablot ang dextrose sa kamay. Sandra, calm down. Hindi naman sigurado pa ang at anong gusto mong gawin ko. Hintayin tuluyan akong mabulag. Baka bago ng siyensya ngayon. Kung ano man na naging pinsala sa mga mata mo, magagawa pang gamutin yan.
Tama ang sinabi niya, Iha. Hindi ka mabubulag dahil gagawin namin lahat ng paraan para gumaling ka. Wika ni Rodel na hindi na nakatiis sa pagwawala ng anak. Natigilan si Sandra, bahagyang nilingap ang mukha sa gawin ng lalaki. Kailangan pa palang maaksidente ako bago ako ninyong tanggapin na anak. Sarkastikong wika ni Sandra. Iya, hindi naman sa ganon, kaya lang, leave me alone. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sina Franco na nakaupo sa naraong sofa ay napailing. Iha, makakasama sa iyo ang ginagawa mong pag-iyak. Baka magdugong sugat mo sa ulo at leave me alone. Hindi ko kailangan ng pagdamay ninyo. Baka nga kayo may pakanang pagpapatay sa akin. Sandra? Gimbal si Rodel sa naging paratang ng anak. At bakit? Hindi ba? Sino magtatangka sa buhay ko samantalang wala akong atraso sa kahit na sino? Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Sandra. Ang hindi nakades na si Franco, tumayo mula sa sofa. Lumapit sa kanila. Narito kami upang damayan ka at tanggapin kapatid. Kung ayaw mo, aalis na kami. Franco, iho, unawain ninyo siya. Masyado lang siyang na-depress at... No, Papa. Lalong lalaki ang ulo niyan kapag ina mo. Umalis na tayo at bumalik pag wala ng agiw ang utak ng babaeng yan. Let's go, Papa. Bumalik na lang tayo pag malamig ng ulo ng ate. Saad ni Jake na lumapit din sa kanila. Napatingin si Rodel sa nakikinig na si Randy. Bahagyang tumungo ang binata bilang pagsang-ayon sa gusto ng magkakapatid. Pabuntong hiningang tumaas ang kamay ni Rodel at akmang hahamplusin ang buhok ni Sandra, ngunit sa dakong huli nagbagong isip nito. Sige, Iha. Aalis na muna kami ng mga kapatid mo. Sana'y maliwanagan ang isip mo. Matapos tapikin sa balikat si Randy, tanda na ito, binibini ng dalagay na una nang humakbang palabas ng silid na iyon si Rodel. Sumunod dito sina Franco na kinamayan din si Randy. Bahala ka na sa kanya. Wika ni Franco sa binata. Tumango lang si Randy. Get out! Bulyaw ni Sandra nang sira na lang ni Randy ang nasa kwarto. No! Malumanay na tugon ng binata. Tinungol ito ang mesita at nagtimpla ng gatas. I will stay here as long as I want. At bakit? Kasama ba sa utos ng papasayo na bantayan mo ko? Ngit-ngit na wika ng dalaga. Hindi. Humakbang ito papalapit sa dalaga habang hawak ang baso ng gatas. Here, inumin mo to para mainita naman na sikmura mo. Ano yan? Angil ni Sandra. Bahagyang natigilan ng maramdaman ng paglundo ng kama, tandang naupo sa gilid noon ang binata. Gatas, inumin mo. Nilapit ni Randy ang baso sa bibig niya. Ayoko. Galit na tinabig ni Sandra ang kamay ng binata. Lumika ng ingay ang nabasag na baso sa sahig. Ang sumunod doon ay katahimikan. Matigas palang ulo mo at saksakan ka talaga ng taray. Halatang nagtitimpi ng galit si Randy. Hindi lang matigas ang ulo ko at mataray. Nangangagat din ako kapag pinipilit sa ayaw ko. Nailing na tumayo ang binata. Kung ayaw mong uminom ng gatas, kumain ka na lang ng prutas. Ang sabi ng doktor, wala namang bawal sa iyong pagkain. Humakbang ito patungo sa basket ng prutas. Leave me alone. Matamis tong mga orange na binili ko. Kung gusto mo naman ipagbabalat kita ng mansanas. Pwede ba iwan mo ko? Sandra, bawal sa iyo ang magsisigaw. Dala ang isang orange at isang mansanas, bumalik si Randy sa pagkakaupo sa gilid ng kama ng dalaga. Ang mabuti pa, ito nilang prutas ang kainin mo. Dinikit nito sa bibig ng dalaga ang isang slice ng kahel. No! Minsan pang tinabig ni Sandra ang kamay ng binata, ngunit dahil handa na si Randy nagawa nitong iiwas ang kamay. Lalong nagngit-ngit si Sandra. Hindi mo ba talaga ako iiwan? Kapag hindi ka tumigil kasi sigaw, sasabihin ko sa doktor saksakan ka ng sedative. Formal lang mukhang babala ni Randy. Natigilan si Sandra. Hindi pa siya nakakatagpo ng lalaking kasing kulit nito. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Don't tell me ipipilit mo pa rin ang pag-ibig mo. Lalo kung hindi maniniwala sa'yo, walang lalaking magtsatsaga sa isang babaeng nakatakda ng mabulag. Pumait ang panlasa ni Sandra sa mga katagang binibigkas. Hindi pa siguradong mabubulag ka, Sandra. At kung sakaling mong mabubulag ka, I really don't care. Kaya naman kitang alagaan. Muling nilapit ni Randy ang hiwa ng kahel sa bibig niya. Ha? At gusto mong paniwalaan kita? Napilitan siyang ibuka ang bibig upang tanggapin ang kahel na dinuduldol nito sa bibig niya. Sa ngayon siguro hindi ka nga maniniwala, pero panahon lang makapagsasabi noon, Sandra. Gustong paniwalaan ng dalaga ang mga katagang naririnig, ngunit sinaway niya ang sarili. Hindi ka lang mahusay na detective, magaling ka ring mambola.
Pero pasensya ka na lang. Sanay akong makisalamuha sa mga lalaking oportunista kagaya mo. Alam ko kung ano talaga ang gusto mo sa akin. Natigilan si Randy sa makahulugang wika ng dalaga. At ano yon? Bukod sa alam mong mayaman ang papa ko, of course. Batid mo rin na mayaman ako, hindi ba? At natural kung pagtsatsagaan mo akong alagaan. Ano nga naman ang malay mo? Baka maniwala na rin ako sa wakas. Natural kapag nagpakasal ako sa'yo, hindi ka na magtsatsaga sa pag-espiya sa buhay ng may buhay. Nakayom ni Randy ang kamao, dahilan upang manigas ang hawak nitong kahel. Ganon pala kababa ang tingin mo sa akin. Nagangalit ang bagang na wika ng binata. Bakit? Don't tell me nasasaktan ka. Hindi ba't dapat manhid ka na? Bullshit! Galit na binato ng binata sa pader ang hawak na kahel, kaya lalo yung nadurog.